Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:04 sa hapon. Gikan sa hulong balitaan sa PBS, Radio Pilipinas, Iloilo. Dito sa Bukas na Pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitamulo aksyon, mga pananawan, kandisisyon, mga hibubulong sa napitukan na sektor, mga panagpong ng balita, dito sa Iloilo, at mga bahid sa kamisayan na katulad, mga balita na napikot sa sunod sa lumigan ng 24 oras. Inyo mapagaan sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch. Lunes, Pebrero 2, tuwing 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. Masobra 1,000 kapamilya sa Negros Occidental apektado sa bahatugas ang shear lines ang patay sa syudad sang Sagay. Mga pamilyang apektado sa pagbaha sa Bacolod City nagbatod sa food packs gikan sa DSWD. Bagong learning hub buksan sa Lapas. Ini City kilala nga global role model sa patag sa Generation Restoration Initiative. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa aton nga mga balita, masobra sa 1,000 ka pamilya sa Negros Occidental apektado sa bahatugas ng shear lines ang patay sa syudad sang Sagay. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdangat na sa masobra 1,000 ka pamilya kung halos 4,000 ka tawo sa Negros Occidental ang apektado sa pagbaha dala sa shear line. Ang mga apektadong pamilya naghalin sa Sagay City, Calatrava, Tuboso, Ibi Magalona, Cadiz City, kag Talisay City. Sunod kay Bral Larry Senyor, Deputy Manager sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PGRMO, ang malapnagon nga pagbaha tugas ang ula-untat nga pag-ulan nga nagdugan pa sa taob o kon high tide. Ginkumpirmar man ni Senyor na may isa ka residente sa Sagay City ang napatay bangod sa pagkalumos samtang kasunod sa amat-amat na pag-ayos ang tiyempo nagsugod na sa pagpauli ang mga apektadong pamilya sila tag sa kapulian. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga pamilyang apektado sa pagbaha sa Bacolod City nagbatod sa food packs gikan sa DSWD. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gilayon nga nagpadala sa bulig ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region o kung DSWD-NIR sa mga Bacolod noon na napektuhan sa pagbaha tugas ang shear line. Sunod sa Bacolod City Government, 320 kapamilya gikan sa 14 kabarangay sa syudad ang gilayon nga ginhatagan sa mga family food pack. Kada pack ang may unod nga bugas, dilata, kape, kag iban pa nga kinahanglanon sa kada pamilya. Sang Domingo, nakapauli na sila tag sa kapulian ang tanan nga mga pamilya nga nag-evacuate kasunod sa Malawi nga pagulan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Iloilo City ginilala ang Global Role Model City sa patagsang Generation Restoration Initiative. Detalye sa balita, Emiro Santiago. Radyo Pilipinas Report. Ginkilala ang Iloilo City nga role model city bungod sa mga lalagon nga pagpatuman sini sa mga programa sa urban spaces pinaagi sa nature-based solutions. Ang award ginhatag sa United Nations Environment Program, International Council for Local Environmental Initiatives, kag Cities Biodiversity Center sa idalom sa Generation Restoration Initiative 2023 to 2025. Ginkilala ang kontribusyon sa syudad sa United Nations Decade Ecosystem Restoration pinaagi sa pagpatuman sa mga sustainable na programa nga nakasentro sa pagtipig sa mga dunang manggad. Nalakip ang Iloilo City sa 24 na ginatawag champion cities sa pagpatuman sa mga programa para mapatipigan pa ang natural ecosystems. Ginkalipay naman ni Iloilo City Mayor Raisa Ternes ang nasambit nga award kag nagpasalig nga magapadayon ng inisyatibo sa Iloilo City Government agud maprotektahan ang ecosystems sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Bagong Learning Hub buksan sa Lapas. Detalye sa balita, Emiro Santiago. Radyo Pilipinas Report. Nagurahan ang bagong learning hub sa La Paz sa Martes, Pebrero 3. Ang learning hub kilalahon nga Delphine J. Haranilla Learning Center. Ginpangalanan ini sa legal luminary nga sa Delphine Haranilla nga ginbunag man sa distrito sang La Paz. Ang nasambit nga pasilidad pahamtangan sa District Library, Youth Center kag opisina sang Association of Barangay Captain sa distrito sang La Paz. Lakip lang ini sa mga public library sa syudad na ginapananaw dako ang bulig sa paghatag sang dugang nga lugar o kung pampubliko nga lugar nga pwede makatuon kag makabasa ang mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Formal na ang ginunsar sa Department of Information and Communications Technology ang Bayanihan SIM card sa Iloilo. Ang Bayanihan SIM card pumaali sa gobyerno, masiguro ang mangyara sa malayo nga lugar may tsansa man nga makagamit sa internet para sa edukasyon nga wala sa bayan. Sa idalog sa programa, mas estudyante kag manunudlo sa mga unserved kag underserved area ang pagtatagit sa libre na SIM nga may 25 gigabyte na data kada bulan sa sulod sa isa katuig. So, kay DICT, Iloilo Provincial Officer Engineer John Felix Torino, naging labing una nga destination sa programa sa Iloilo, ang Banwa sang Ahoy sa Quinto Distrito. Sa nasambit nga Banwa, tigayon nga napanagtag ang 2,306 ka SIM card sa mga estudyante kag manunudlo sa 5 kabilutuan. Magwa sa Ahoy, din padulungan man sa ahensya magintulong nga bilutuan sa Carles, kung natalana man nga padulungan ang mga Banwa sang Kalinog, Lameri kag Maasin. Dugang pani, Torino ng mga kabanwang yung painan sa 2,780 ka SIM card. Nagpapati si Torino sa pagbinuligay sa tanan wala sa may mabilin sa digital bayanihan. Radyo Pilipinas News. Yun, inauguran na ang moderno nga munisipyo sa Banwa sa Ikaw Lunes, Pebrero 2, 2026. Ang blessing kag inaugurasyon din pangunahan ng 1st District of Iloilo kang Suman Janet Garin, Mayor Richard Garin, mga stakeholders sa probinsya sa Iloilo kag sa Banwa sa Ikaw. So kay Mayor Garin, ang Old Municipal Hall din pavilion din renovate kung nagpatindog sa bagong 5-story building para na magabi-abi sa mga transaksyon sa Banwa. 180 milyones pesos ang pundo ang gimpain sa proyekto. Gimpain sa proyekto rin sa national government kag sa lokal nga panguluhan. Ginapabugal sang alkalde wala sang utang ang Banwa sa pagpatigayon sang nasambit na proyekto. Radyo Pilipinas News. Yara sa 37,756 ka mga botante sa Iloilo City ang deactivate sa City Commission on Elections sa natapos ng hearing kag consolidation sa voters registration system sa Election Registration Board. Ang deactivated voters ang ginalakipan sa mga botante nga napatay na nag-transfer sa voting records pag wala nakaboto sa duha kasunod nga eleksyon. Padayon nga ginainganyo sa kamulat ang publiko nga mag-update sa records samtang may kahigaynan pa. As of January 19, 2026, may 300,386 registered voters sa Iloilo City samtang magalawig naman tutong sa bulan sang Mayo ang voters registration. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Dulo raw sa mga estudyante sa Western Visayas na nakapa-early register sa school year 2026-2027 naglago sa masobra 53,000. Detalye ang balita, Marian Grace Saraniata. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot sa mga sobra 53,000 ka estudyante nga incoming kindergarten, grade 1, 7 kag 11 sa mga pampubliko nga burutuan sa Western Visayas ang nakapa-early register na para sa school year 2026 to 2027. Sa masobra 53,000 nga learner nga nakarehistro, masobra sa 12,000 sa ila ang nakaregister sa kindergarten, masobra sa 19,000 sa grade 1, masobra sa 11,000 sa grade 7, ug masobra 10,000 sa grade 11. Ang early registration nga kampanya sa Department of Education ang kabayang sang preparasyon para sa masunod nga school year. Kung madumduman ang umpisa sa Enero 31 ang early registration, kay magkatakop ini sa Pebrero 27. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saraniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Dugang LTO District Office ang igapamtang sa banwa sang San Dionisio kag ikaduhang LTO District Office sa Quinto Distrito. Pagi sini mangin madasig ug masulay ang pagproseso sa mga transaksyon sa mga kliyente bungod sa pagkatukuran ng LTO San Dionisio Office. Sa damlag lang inistoryanan ng LTO National Chief Marcos Lacanilaw, Regional Director Atty. Gaudioso Iduspan, sa Regional Director Jack Condo, ug former Congressman Boboy Tupas na nagtiglawas kay Congresswoman Binky, kag board member ni Lito Tupas ang pagpanghanda sa pagkatukuran ng opisina. Sa tiyon nga mangin operational, madamong 10 milyon nga makabenepisyo kay ginalauman nga mangin mamag-an man ang workload sa LTO Barotac Viejo District Office. Radyo Pilipinas News. Ginpasidunggan sang Police Regional Office 6 sa mga police units kag officers sa Western Visayas sa ila nangin outstanding performance. Ang pagkatagpagkilala ngin panguna ni PRO6 Director Josefino Ligan kag DILG6 Director kag Guest of Honor and Speaker Juan Jovian. Inhinyero sa individual awards nakuha ni Police Colonel Albert Tapulaw ang Best Senior PCO for Administration, Best Senior PCO for Operations, Police Colonel Bayani Razalan, Best Junior PCO for Administration, Lieutenant Colonel Efren Yuing, Best Junior PCO for Operations, Major Daji Delima, Best Senior PNCO for Administration, PEMS Donna Asmod, Police Master Sergeant Jade Murillo, Best Senior PNCO for Operations, Best Junior PNCO for Administration, Police Staff Sergeant Erwin Magarso, Police Corporal Van Andy Mendez naman, Best Junior PNCO for Operations. Sa pagka-NUP naman, in supervisory level, nakuha ni NUP Mary Jane Kimke. Yung Best NUP in non-supervisory level, si NUP Maria Jendi Algarne. Sa Unit Awards, Best Police Provincial Office, ang Iloilo Police Provincial Office. Best City Police Office, kag National Awardee, ang Iloilo City Police Office. Best Component City Police Station, ang Rojas Component City Police Station. Best Municipal Police Station sa Class A category, ang Malay MPS. Sa Best Municipal Police Station o Class B, ang San Jose MPS sa Antique Police Provincial Office. Best Municipal Police Station Class C category, ang Dumalag MPS. Best Regional Mobile Force Battalion, ang Regional Mobile Force Battalion 6. Best Provincial Mobile Force Company, First Capiz, MFC. Best City Mobile Force Company, ang Iloilo City Mobile Force Company. Din panginbulahan naman ni DILG6 Director Juan Jovian Inhinyero mga nakabaton sa awards kagin panugyanan nga magpadayon sa pagpursige sa ila katong danan. Radyo Pilipinas News. So ibang pa natin nga balita. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas News. Mga deboto ni Nuestra Señora de la Candelaria aga pa nagpadulong sa haro para magtambong sa mga misa. Detalye sa balita, Marian Grace Aranieta. Radyo Pilipinas. Report. Karang nga nagtaliki kagahon sa Pebrero 2, so wala ini nakapugong sa mga deboto ni Nuestra Señora de la Candelaria nga magpadulong sa Haro Cathedral para magtambong sa mga misa. Una ginhiwat ang misa alas 4 sa aga sa Cathedral Church kung sa diin na puno ang simbahan sa mga sumilimba sang patrones sang Haro kag Western Visayas.
May giniwat man ang misa 4:30 sa aga sa St. John Paul II Gym nga kapareho sa katedral na puno man sa mga sumilimba. Ginasaulog ang solemnitin no Nuestra Señora de la Candelaria kada Pebrero 2. Ang mirakulous nga imahe ang nakita sa Iloilo River sang 1587 kagsuro sa mga istorya sang una nga makita ang foot size nga imahe sa mga mangingisda, hindi nila ini madala bangod sa kapukaton. Sang gindesisyonan nga dalo ng imahe sa haro, dito kag naging mamagaan ang imahe tupod nga nakalabot ini sa simbahan. Ginpangamtang ang imahe sa niche nga makita sa fasad sa katedral kag sunod sa mga deboto nagadako ang imahe kada tuig gani kinhalin ini nila sa balkonahe. Sa Pebrero 21, 1981, kadungan sa apostolic visit ni Pope St. John Paul II, ginkoronahan sini ang imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria kag nagapabilin ini nga naging sahanon ng Marian image sa pungsod nga ginkoronahan sa isa ka santo papa kag santo. Samtang magluwas sa kadahon nga misa, may misa man sa hapon kag sa gabi. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:20 sa hapon. Kagabihan ito mga tipo nga balita sa PBS, Radio Pilipinas, Iloilo News Team, Lunes. Pebrero 2, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Parosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.